Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng caramel bar. Handa na ba kayo? Ang mga ingredients ay condensed milk 1.5 can, itlog 2 piraso, butter 100 grams, glucose 50 grams, all-purpose flour 250 grams, baking powder 1 teaspoon at peanut for toppings na 40 grams. Atin ang ilagay ang ating glucose at ating butter at buksan ang ating kalan dahil atin na itong tutunawin. Haluin lang natin ito ng haluin hanggang sa tuluyan ng matunaw ang ating butter at ang ating glucose. At yung apoy nga po pala nito is naka-high siya, kaya kailangan po talagang haluin ng haluin, baka po masunog. At okay na po ito mga ka-bakers, kaya atin na po itong iset aside. Ang sunod naman ay atin na itong ilalagay sa ating mixer. Ilalagay natin ang condensed milk, 2 itlog, all-purpose flour, at ang baking powder. Atin na itong haluin ng kaunti. Pagkatapos naman ay atin ang bubuksan ang mixer. At i-mix-mix lang natin ito hanggang sa makuha na natin ang consistency o texture na gusto natin. Ang mixing time nga pala na nagamit dito is hanggang 2 minutes lang. At pagkatapos naman po nun ay eto na po ang kanyang resulta. Ganyan na po dapat ang quality niya at okay na po ito. Atin na po siyang patayin. Pagkatapos naman po nito ay atin na po siyang isasalin sa ating molde. Ang pan nga po pala nito ay 8x8x2. Pero kung meron po kayong mas malaking pan nito ay okay lang din po yun. Kasi medyo makapal ang nagawa naming cheese bar dito. Kaya okay lang po yung medyo malaking pan. At syempre, kailangan pa natin itong itaktak para pumawala po ang bubbles. At ang next naman po ay maglalagay na po tayo ng peanut na 40 grams lang po ang aming nagamit dito. Yan na pong bahala mga ka-bakers kung gaano po kadami ang inyong ilalagay sa inyong caramel bar. At next naman po ay okay na po to sa ating oven. Ang oven temperature sa taas is 160. Sa baba naman po is 200. Ang baking time is 40 to 45 minutes. At eto na po siya mga ka-bakers. Yan na po ang itsura ng ating caramel bar na atin po muna siyang papalamigin bago po natin siya tanggalin sa ating molde. Yan na po ang kanyang itsura. Medyo chubby po siya. Malaman na malaman talaga. Sobrang sarap po. As usual, the best. So, ito na nga po mga ka-bakers, no? Atin na po siyang tanggalin sa ating molde dahil po malamig na. At syempre, tanggalin po natin ng ating parchment paper o kung ano pa po bang papel na ating nilagay. At, ayan na. Ito na po siya. Ready na po to para sa paghiwa or size po ng gagawin natin sa ating caramel bar. Pagdating naman po dito mga ka-bakers, kayo na pong bahala kung gaano po kalaki ang gusto nyong hiwa sa inyong caramel bar. Nakadepende din naman po kasi sa inyo kung magkano po ang inyong benta, kaya po ang hiwa nyo rin nakadepende po sa inyong presyo. At syempre, yan na po siya mga ka-bakers, tapos na po natin siyang hiwain. At ito na po ang kanyang itsura na napakaganda. At taran, ito na po ang ating pinaka-finished product. Tingnan niyo naman po, sobrang chunky. Ang parang ang laman-laman at ang sarap-sarap po talaga at nagmo-moist na po yan. Kaya naman po mga ka-bakers, ano pa po ang ating hinihintay gawin na? Hindi ko na po patatagalin ng lahat mga ka-bakers dahil pag ginawa niyo po to, hindi po talaga kayo magsisisi, promise. O di po ba mga ka-bakers, napakadali lang at talaga namang kayang-kaya? Kaya naman po mga ka-bakers, hindi na po natin ito patatagalin pa. Ang ating food for the soul ay ang James 4:6. Ngunit siya nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Mga ka-bakers, nandyan lamang po ang Panginoon para tayo ay protektahan. Ibigay natin sa kanyang lahat ng paunti-unti man kung hindi natin kaya agad-agad. Intindihan naman po iyon ng Panginoon.
Kaya naman po gusto ko lang po sabihin sa lahat na maraming salamat po sa pagsuporta sa amin. Mapasalit viewers man po kayo, commenters, likers, maraming salamat po. So yun na nga po, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna at God bless.